Hello, magandang hapon sa lahat. Ah, Good afternoon din sa mga ating mga kababayan na nasa abroad and mga kababayan natin na nandito rin sa Pilipinas. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po yung channel natin, Justin Talk News Beats, bagong channel natin. Itong hapon na to, I will be talking about uh, yung hopelessness ng mga Pilipino. Medyo malungkot nga na pag-usapan, but we will be talking also yung ano mangyayari kung uh, patuloy itong mga ginagawa ng administration ni BBM sa persecution nila sa mga Dutertes, especially PRRD and BP Sara. Ngayon, I touch on the hopelessness issue dahil medyo nagpunta akong palengke. Actually, yung palengke namin dito medyo malayo. Meron kaming palengke dito, market lang. Hindi naman medyo may kataasan yung mga bilihin dahil supermarket eh. So, kailangan lumabas ka ng kabisado mo yung area na to. Malayo yung Guadalupe Market eh, tsaka mahirap pumarada. Dito, ang pinakamalapit is lalabas ka lang sa Kalayaan Avenue, meron diyang talipapa. Na medyo rin, kasi even yung taga Bill Air, taga Dasmariñas Pilis, yan bumibili. Yung mga katulong, hindi yung mga owners. Diyan bumibili ng isda. Marami silang isda, karne. Tsaka ang presyo niya mababa. Compared kung bibili ka sa sentro ng Makati or Makati Supermarket. Saka dito, fresh siya. Pero kaso nga lang, hindi siya maganda yung location. Medyo rin mahirap bumarada, pero kung paparada ka lang bayad. Kaya ako pag hindi ako mag-scooter, magbabike lang ako, nag-e-bike lang ako, kaya mabilis lang. Kasi kung magsasakyan ka, mahirap magparada. No? So, yun nangyari. Doon sa palengke, alam mo naman na mahilig ako makipag-usap ng tao. Mga ordinary Filipinos, I just want to know their sentiments about the situation. And it's sad that a lot of them are complaining about their situation, ang pamumuhay nila. Other, yung nagbibenta lang ng mga gulay-gulay, they're complaining na sobra na talaga ang pagtaas ng mga bilihin ngayon. That it even discourages sa mga mamimili na bumili ng mga foodstuffs nila. Kaya minsan nabubulukan sila ng mga foodstuffs. Kung maliit na nga lang yung tubo, mabubulukan pa sila. So, lalo na yung may mga dahon-dahon na talagang nasisira. Then, pati sa isda, pati sa manok, halos kalahati or almost 100% ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya, yung mga consumer, they're discouraged in buying this product. They shied away or bibili man, hindi na katulad dati na marami silang bibilhin, ilang kilo ang bibilhin. Ngayon, hindi na. So, yun ang gusto kong i-mention. Na talaga, kung saan ka man pupunta ngayon, dito sa Metro Manila, I don't know in the provinces, pero balita ako, ganun din sa provinces eh. Marami rin naghihirap talaga na mga pamilya, lalo na yung walang regular na trabaho. So, yan ang situation, no? Ay, alam mo naman kung ang palengke rin ngayon, hindi katulad dati na dikit-dikit yung tao. Talagang iilan lang ang pumupunta ng palengke. Then, sad to experience na dati yung mga bilihin na kaya mong bilhin tulad parang yung pang araw-araw na
pagkain, hindi na kaya. Those times, bago martial law talagang mura kasi napakatagal na noon. But ngayon, grabe ang presyo. Kaya ito yung mga dito nagkaroon ng complaints of a lot of people, a lot of ordinary people, mga poor families. Dito naman sa labas ng BGC, kahit na sabihin mo Makati, meron mga depressed area dyan. Actually, yung padron ng BGC sa likod niyan, ah, hindi naman squatter area, pero depressed area. Makikita mo yung mga bahay, dikit-dikit, ganun. BGC na yan, ha. Natatawa nga kami, yung, kung titingnan mo, yan dyan yung Mercedes-Benz, yung ano nila, service center. Sa likod niyan, medyo ano yung mga bahay, maliliit lang. Pader lang ang pagitan. Magkano ang worth ng isang Mercedes-Benz? Tapos kung lilingon ka sa pader, titingin ka, tatayo kang tingnan mo. Ang daming mga tao doon na mga bata, naglalaro, na walang mga tsinilas, walang damit. Nakaka-shock na scenery. Typical Filipino community nga ganyan. Na there's disparity between these families, no, Filipino families. One, sobra abundance of wealth. Dito sa kabila naman, sobra naman ang hirap ng buhay nila financially. So, ganyan ang nangyayari sa mga Pilipino ngayon. Marami akong nakausap din na hindi ba nyo alam na ang daming humihingi ng ano ngayon, limos, nagpapalimos, ang dami. Mga matanda, bata, kaya sa panahon ni President Duterte, hindi naman pinagbawalan yung mapapalimos. Pinabayaan lang. Pero yung DSWD, yung mga backgrounds talaga, mga bata na nag-snatch, natutulog dyan sa mga parks, inuhuli din yon ng mga pulis. Kasama na yung DSWD. Pero ngayon ang tindi. Lahat na bata, merong batang mataba, nagtataka ka, napapalimos. Ang dami talaga. Ang daming mahirap ang buhay. Tsaka, yung dating mga streets na, lalo na sa bandang Santa Cruz, bandang Manila, ang daming natutulog sa bangkita. So, masashock ka. Parang sa Calcutta, India, ganun. Sa New Delhi, yung mga blighted areas nila. Parang ganun. Yun sila natutulog. Kasama yung mga bata, maliliit pang mga bata, kasama nila. So, ganyan ang scenery dito sa Pilipinas, ang situation ng pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. So, nakakabahala. Mga ibang nakausap ko, sir, isang beses na lang kami kumakain sa isang araw. Mami pa, kanin at mami, sabaw ng mami. Ilan ba ang anak mo? Tinatanong ko. 4, sir. Anong trabaho ng asawa mo? Tinatanong ko. Tricycle driver minsan. Minsan kung, kasi marami daw silang pinapaupahan lang yung tricycle. So, hindi naman masulong buong linggo. Magkano naman kinikita sa isang tricycle driver sa isang araw? Sabi nila, minsan sir, 200. Minsan, kung suswertehin, merong pasahirong medyo galante, nagbibigay ng tip or malaki, hindi kinukuha ng sukli. Doon na sila kumikita ng konti. Pero, sabi ko, mabubuhay ba yung mga anak mo sa ganyan? Hirap nga kami sir. Ako, sabi niya, yung babae, gusto ko naman maghanap buhay. Paano, ang dami kong anak, hindi naman pwedeng iwanan. So, typical na condition ng isang Filipino family. Kung ikaw, nakatira ka ng abroad, na matagal, masashock ka sa situation. Hindi mo makalain na ganyan ang situation sa Pilipinas. Mga pamilya na ganyan, abject poverty talaga. Sobra ang kahirapan. Hindi nila alam kung paano kakain. Kaya yung iba, nagkaroon ng temptation to go into drug dealing, drug selling. Ang iba nga, mga nanay, bata, di ba may nabalita na 10 years old, nagbibinta ng droga, na nahuli. So this is
the real situation in the Philippines today. It manifests the downfall ng economic situation. Talagang pabagsak. Bagsak na talaga. So, it cannot be denied. Kikita mo yan sa surroundings if you're observant enough. Ganyan talaga. Yung iba naman, naawa ako, mga matatanda, lumalapit. Kung medyo nakakita ka na, lalapitan ka. Sir, may panggamot, sir. Magdadalawang isip ka, totoo kaya to? So, kinakausap ko, pinapakita yung resita. Ito yung ano ko sir, gamot ko sa may ano kasi ako sir, may high blood, may diabetes, ganun. May sakit ako sa bituka, ganun. Kaso pupunta ako ng PGH, wala naman silang binibigay na gamot. Sa health center din dito, Makati na yan ha. Sabi ko, grabe naman tong situation na to. Basta hindi ka ba humingi sa barangay kapitan? Hindi sir, hindi naman ako binibigyan eh. Bilan lang. Kaya naawa ako. Ang ginagawa ko, dinadala ko yung resita. Punta kami ng generic lang, generic pharmacy. Maraming generic pharmacy dito sa Kalayaan eh. Yun. Binibilhan ko siya. Sabi ko, generic lang to ha. Nakalagay sa resita niya, branded. Sabi ko, huwag kang bumili ng branded. Kahit naman sabihin mong 80% ang efficacy niyan, okay lang yan. Basta may gamot kang iniinom lagi. Total, nakalagay naman dito ang name ng ano niya, ng anong klaseng gamot. Huwag mo nang pansinin yung brand. So, yung sinasabi ko. Tapos, hiningan ako ng cellphone. Sabi ko, sige, ibigay ko sa iyo. Kung may kailangan ka talaga, sa gamot lang ha, hindi ako mayaman eh. Sabi ko sa kanya. Sige sir, silang daw mag-asawa, magkasama, kawawa talaga tingnan. Yung ginagawa ko, sabi ko, may kumain na ba kayo? Hindi pa sir. Kaso may kasama kami sa bahay. Kaya yung ginawa ko, bumili ako ng bigas, binigay ko. Bumili ako isda. Sabi ko sa kanila, huwag na kayong kumain ng karne dahil blood kayo. Isda lang muna. Yan binigay ko. Sige, lutuin nyo. Alam naman yung paano lutuin yan. So, ganyan ang situation. Kung ikaw, medyo nakaliwas ka sa buhay, kung may ano ka talaga, emotionally, maano ka talaga, makita mo, yung yung natutulog na lang sa tutulog na lang sa bangkita. Grabe may baby. Tapos may mga batang bukod sa baby, meron pang 2 years old, 3 years old nandoon. May mga bata, 5 years old, 6 years old, marunong naman humingi ng limos. Sabi ko, ba't ayaw magtrabaho ng asawa mo? Construction yan, sir. Wala namang ganong construction ngayon, hindi makakita ng kaya dito na lang kami. Dati kasi sila daw, nakatira sa tabing ilog. Nung bumagyo, pinalis sila doon. Ano bang bahay nyo doon sa tabing ilog? Sabi nila, makeshift lang sir, yung lang, bahay-bahayan. Ayaw nga pumayag ng gobyerno na may titira daw doon, kaya pinalis sila. So anong ginawa? Gumawa sila ng yung parang cart. Oh. Ilagyan nila ng bubong na parang tarpaulin, yun na. Doon na sila natutulog. Ang tindi nga ng situation. Grabe. Abject poverty. Tapos, yung mga malay mo, yung mga naka-explorer, dumadaan, muntik pa mabangga. Sabi nga niya, muntik na ako mabangga ng kotse na malaki. Anong kotse? Nakalagay lang Ford. So, ang isip ko, baka explorer yun, ng congressman. Lang naman yun. Muntik na siya mabangga, napagalitan pa raw siya. Nasa tabing-tabi na raw siya. Muntik pa siya babanggain. Kawawa naman to. Dinisigawan pa nga daw siya na alisin daw yung cart nila sa karumata nila sa tabing kasada. Yan nga, pinapabayaan ng mga pulis eh. Alam naman nila ang situation. So makikita ninyo ang hopelessness ng tao talaga, ang tindi na ngayon sa Pilipinas. Nakaka-shock. Ngayon, yung na to, kasi in my previous vlog, I discussed about anong mga factor or component of a successful people power
Kasi based on the previous People Power 1 natin, I have an extensive discussion with regards to this topic. So, kung gusto nyo, hanapin lang ninyo yung vlog na yan. Nakalagay doon, well, Asican People Power has a chance to be successful. To succeed, ganun. Hanapin lang ninyo yun. Marami ring views yun. Ini-reiterate ko doon yung mga mini-mention ko yung mga nangyayari, why naging successful yung ano na yun, People Power 1 Revolution, ano bang mga factor na added to the event to make it successful. Mention ko lahat doon. Ngayon, ito naman case ngayon, ang conclusion ko pa nga noon, past week pa, nung past week ko pa yung vlog. So, you try to find sa, hanapin lang ninyo sa YouTube, naka-post doon, yung vlog na yon. Ngayon, ang conclusion ko nga doon na we have some, kung ngayon ang People Power, so last week, wala pang hearing hindi pa yung hearing ng Quadcom with President Duterte, wala pa yon. Ang conclusion ko doon, na kung ngayon mangyari ang People Power, hindi talaga naging successful. It's premature, kulang sa component. Kasi ang isa na mga minention ko doon, yung very important component na military participation or military intervention, wala. So pag-usapan natin ngayon, kung ngayon mangyayari ang People Power, maging successful ba? Or what event or incident that will happen that will make it successful. Kung anong mga pangyayari na sa tingin ko makatulong doon sa pagiging successful ng isang People Power incident. So ngayon, ang nangyayari, maraming balita, ongoing mga balita na paristo daw si VP Sara. On what grounds? Ano bang grounds? Meron ba nagsampa ng sa kanya? In a case, criminal case in court? Wala naman eh. So, purely chismis lang yan or galing yan sa kabila para naman yung mga supporters medyo maurig. Yun naman ang ginagawa ng administration to make the supporters of Sara uncomfortable all the time. So yun ang gusto nila mangyari. So yun ang sabi nila, hindi ka naman pwede mag-aresto ng tao na wala pang kaso. Nasa martial law na tayo kung ganon. Parang yung term ng martial law, ASO, ESO. Yung ibig sabihin yan, Arrest and Seizure Order. Pag ikaw may ASO ka na, hindi ka na. Kaya ng ibang mga militante noon, yung mga tulad ng mga member ng leftist group, wala sila ibang choice. Hopeless sila wala na silang hope na pakinggan ng government. Kaya naging member na sila ng NPA. Nagpa-member sila. Takbuhan niya sila sa bundok. And itong pangyayari ngayon might be duplicated with what happened in People Power 1. Kasi yung mga tao, napaka-hopeless na. Wala na silang mabalingan, saan sila pupunta. Diba? Wala kang in-expect sa government. Halos wala. I don't know, yung mga barangay dyan, kung may tinutulong yan sa mga nagre-reklamo. Hindi mo rin malalapitan ng mga other, mga congressman, hindi mo makikita yan sa distrito mo. Kaya, madaling kausap pero mahirap hanapin. Yun ang expression. Yung mga barangay captain, sometimes ganyan din di ba? So, ang situation ganun. Yung mga tao, ayaw sana, nawala na sana yung nabawasan na yung underground movement ng NPA. Mangyayari ang iba, mapipilitan.
lalo na yung nagsasuffer ng direct injustice talaga. Yung sinasaktan ng mga pulis o naagrabyado ng mga politiko, talagang sasali yan sa leftist movement. Yun ang malungkot. Na-control na sana ni PRRD yan through NTFL kasi Inday very successful in doing that sa Davao City. At saka yung confidential fund daw ng ano, nakakatawa nga confidential fund. Tapos gusto niyo pag-usapan diyan sa Kongreso. Kaya nga minensyon ni President Duterte, confidential tapos i-divulge ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, that's confidential. 'Di ba? Kung ikaw, alam mo naman confidential, tapos sasabihin mo rin, baka kasama ka rin sa makakasuhan. Yung sa sekreto ng secret ng state. It should be secret kasi maraming pinoprotektahan diyan ng mga tao na yung nagsusumbong, yung mga DPA, depenetration agent, ano mo yan, yung mga dating NPA na sumurinder. I-divulge mo yung mga nila. Sabihin mo yung mga location ng tinitirhan na hindi dapat. Kaya nga, loko-loko rin yung Congress, pinipilit nila yan to discuss openly. Yung si Franz Castro gusto pa malaman kung saan tong mga kaya nagreklamo sila doon sa presyo. Yung mga safe houses yan eh. Kaya nakakatawa talaga nangyayari ngayon. Parang martial law na rin. Nakakatawa na nag-initiate ng mga ganyang tanong ay mga leftist din. Di ba? Para lang talaga madiin ng mga Duterte, si BP Sara and PRD. So, yung mga tao, hopeless, yun ang mahirap pag hopeless ka na eh, di ba? May expression pa nga in English na hope springs eternal. What if kung wala, even hope is gone, wala na rin hope. Wala na. Yung iba, kung wala nang hope, napapakamatay. Yung iba naman lumalaban. So tayo mga Pilipino, dapat naman hindi tayo darating sa point na yan na susuko na lang tayo. Walang ibang tao na magtaguyod sa Pilipinas, the stability of the country should be in our hands, and we should do about anything for that purpose. So ngayon, yung back to the mention ko, ang discussions ko sa people power revolution, what will make it successful. Una ka lang sinabi yung mga incidents or mga complaints, mga suffering ng mga Pilipino, it will add up to the disenchantment of the people to join the people power revolution. Yun ang isa sa mga bagay na dahilan na sila ay sasama. Then, kung makikita nila yung persecution, lalo na ngayon, clear na, klarong-klaro na talagang wala silang ibang intention. Eliminate the Dutertes. Inaapi nila ng husto, persecuted ng mga Dutertes. This will also aid in the impression ng mga tao na talagang dapat na silang sumama sa kung ano mang revolution na mangyayari. Then second, yung leader nga, I know na yung mga tao nag-iisip, sasama kaya si BP Sara? With the actuation sa BP Sara ngayon after the hearing, mga press con niya, kita naman natin kung ano mga sinabi niya sa press conference. Talagang lalaban yan si Inday Sara. Sabi pa nga nila, you drag me to hell. Siya pa nga ang naging presidente sa hell daw. Mga ganun. Meaning, talagang lalaban si BP Sara. Ganun na si President Duterte. Almost identical yung mga, actually, it's a hyperbole. Pero, you read between the lines, yun ang ibig niyang sabihin. Yung last nga niyang press conference, handa siyang makipag-away. But not now, dahil nga marami silang sa kaso ngayon, yung
mga activities sa sa OBP. Oh, next year na lang daw. So, merong meaning yun. Maybe, she will lead the campaign ng, ng Duterte team. May malaking possibility yan. Ngayon, kanina nabasa ko yung Tangeray, pero I don't believe in Tangeray kasi. Hindi pala Tangeray. May isang survey company na nagpalabas ng presidential survey. Lumabas si Sara tsaka si Tolpo, 24%. Tayo sila. Pero yan naman, si Tolpo, wala pa naman criticism against him. So, wala pang nagko-comment kay ganyan ang ratings niya. Kung once na magsimula na yung mga bashing sa kanya, pagsisira sa kanya, yung mga ginagawa niya, marami rin naman siyang ginagawang hindi maganda. Kaya unti-unti masisira yan, mawawala yan sa presidential race by 2028. So, yung nga may leader, definitely si BP Sara na ang leader. Kung magkaroon man ng people power revolution, kung ngayon mangyari or a couple of months after this time, kung si PR, sabi pa nga ng mga ibang mga experts, kung si President Duterte will declare openly na ito tomorrow or next day we will go to EDSA. We will go to EDSA, we will go to Malacanang. Magtipon-tipon tayo doon para hingin natin na mag-resign si PBBM at umalis na sa pwesto niya. Ano kayang mangyari? Sasama ba yung mga tao? Pupunta ba yung mga tao? Or nag-participate ba yung mga tao for the removal of the president? Yun, malaking tanong. Si President Duterte, tactician yan eh. Alam niya eh. Kung anong tamang oras, anong dapat gagawin. Kung halimbawa, yun ang gagawin niya. Pero hanggang ngayon, hindi ko makuha eh kung gagawin ba niya yan o hindi. But I don't think right now gagawin niya yan. Hindi pa. Alam niya eh. Alam niya. Kasi kahit naman gagawin niya yun, mga tao lang sasama. But I don't know, kung sasabihin siguro niya, the other component which is yung pagsama sa participate ng military, malamang nakasama na rin yung military. Kung siya mismo ang maglalakad sa kalsada at will declare people power revolution, kasama si VP Sara. So, isang senaryo yun. Kung i-declare niya yan, I'm sure na aware siya na kailangan talaga kasama. Kailan yun mangyari? I mean, kasama yung military sa kanya. So, mag-participate ang military. Pwede nilang sabihin na we want to protect the people. That's why we're intervening. Ini-intervene namin dahil protektahan naman yung mga tao. Yung kasama na yun. So, kung siya siguro magsalita, lahat na DDS, mga supporter, mga silent supporters ni BP Sara as well as President Duterte, talagang pupunta yan. At hindi katulad sa mga maisugralis na ang nananawagan, mga lang. Sabagay, mabigat din yung ibang nananawagan, pero makita mo yung participation, yung attendance, maliit lang. Kahit na sabihin natin 100,000, it's not enough. Kailangan 1 million, 2 million. Sabagay, kung nasa final stage na yan, kahit yung mga KOGC, magpadala lang sila ng 1 million katao. Then, mayroon pang other supporters. Delikado ang administration dyan. Sigurong taob yan. Kaya nga itong ginagawa nila ngayon, yung pag-iimbestiga ng DOJ. Diyan sila matamaan ng gusto. It's a big blunder. Blunder yan. Patuloy mong inaapi si persecute si President Duterte at saka si BP Sara. Lalo kayong ilulubog dyan.
Kaya nga kung meron mag-advise sa mga taong 'to, dapat huwag nilang gagawin 'yan. Lalo silang lulubog sa totoo lang. Oh, you try to kahit na attempt to arrest, kaya ngayon lumuluta ngayon, ang daming vloggers nagsasabi na aarestuhin daw si BP Sara. Eh, tinatanong ko nga, ano bang balita diyan? Anong ground na meron bang warrant siya sa anong anong sala ng korte? Oh, saan yung galing? Sa ano 'yun? Sinong nag-issue? Sinong judge nag-issue ng ganyan? Oh, ano nga ang ground? Wala pa naman siyang walang preliminary investigation. Ibig sabihin, mag-issue ka agad ng warrant of arrest. Kaya minsan, yung mga ibang vlogger kung anong sinasabi, o baka galing din yan sa kabila. So, kung halimbawa, mangyari yan, nga, lalabas talaga ni bullying yung katulad ng ginawa niya kay Kibuloy, yung gana ni Tibis at ni Bantag, na unreasonable yung mga grounds niya to issue a warrant of arrest. Na yung mga kaso na binigay niya, siguradong walang non-bailable para siguradong kulong yung tao. No? Pero sabi naman ni Boeing, all of this will be uh, investigation daw, will be forwarded to the ICC. Doon pa lang sabit na siya dahil wala namang jurisdiction ng ICC sa atin dahil hindi na nga tayo member. We've been discussing that for a long time. Marami na nakaalam dyan. A lot of lawyers are discussing the same topic. Talagang walang jurisdiction. So, paano niya useless yung ano niya, yung whatever decision o warrant na ipalabas nila. Sino bang judge or fiscal na, fiscal meron sa under ni Boying yan eh. Judge na maglabas ng warrant of arrest kung walang strong na ebidensya na nag-commit ng kasalanan si BP Sara ng ganyan. Wala. Parang ano ka, nagsusuicide ka. No? So, yung mga balita na yan, parang pangano lang yan. Para mayanig lang ng tao. But, kung mangyari yan, para sa akin, si President Duterte may issue ng warrant. Attempt lang to issue a warrant. Sigurado yan, may mangyaring malaking bagay. Malaking event na mangyayari. And that will, the culminating event niyan, mangyayari, talagang goodbye na si BBM. Game over na yan pag ganyan. Sila lahat talagang nawala yan. Kaya yung ibang mga DDS sa supporter ni BB Sara are insisting, sige, nag-issue kayo ng warrant of arrest. Huhulihin niyo si President Duterte. Kung talagang, that's trap yun eh. Kung talagang yan, mag-issue sila. Talagang mangyari yan. Lalo nilang pinapatagal yan, lalong naiintindihan ng mga tao na talagang ito, ginagawa ng administration was purely to persecute President Duterte for the purpose of yung stay nila sa power ay they will maintain that dahil meron nga silang intention na hindi nabababa sa pwesto na yan. And added to that, alam naman na maraming pera dyan kaya ayaw mag-alisan yung mga yan eh. Ito namang mga congressman na yung nasa kongreso na laging hinaharas si BP Sara at saka alam naman yung mga iba dyan, ang tindi ng mga kaso ng mga yan. Nasa ombudsman, yung iba pa nga, involved nasa narcolis daw. Kaya, akala nila kung sasama sila kay Martin, medyo protected sila. Hindi naman forever dyan si Martin eh. Paano na lang kung wala? Wala na siya dyan. Tuloy ang kaso nyo. Corruption, grabe ang corruption nila. Ayaw ko lang pangalanan pero ang dami namang sources of information that they're really corrupt na mga projects nila talagang ninanakaw nila. Mga substandard na tawag nito, yung flood control projects, ang daming ganyang kaso. Kaya shameful nga yung mga ginawa nila, nakakahiya. Open, displayed na corruption pinapakita nila. So, yun ang component na yan. We have a leader na persecuted. It will added to
the uh, the to the feeling of the people and the decision na sasama na kami diyan sa People Power Revolution. Then kung sasama yung military, sasama sila, they will participate. I think dahil napaka-close ni PRD sa mga military, meron na yang nakahanda grupo in case kung mangyayari man yan. Ngayon, linalabanan muna nila legally. Pero kung darating ang time na yan na talagang makita ang injustice na gagawin nila sa mga hearings na gagawin, ultimately magkagulo talaga. Walang ibang walang ibang mangyayari. Hindi naman magpabaya yung mga supporters. Ang mga supporters, nandyan lang yun. Pero yung in-encourage ko rin sila na maging active. Active kayo. Kayo mga die-hard supporters talaga. Dapat mga active kayo. Na proactive kayo na gagawin nyo ang to defend President Duterte. So, kung magkasama na yan, mayroong disenchantment, na mga tao disgruntled na sa government. Then second, we have a leader, BP Sara. Then ultimately, yung participation of the military, kung mayayari man yan now or a couple of months siguro or weeks, we don't know, definitely magkaroon ng very successful people power revolution. Isa lang ang tanong, ibig sabihin, kung mangyari man yan isang senaryo yan. Aalis lang basta si BBM tsaka yung grupo niya. Ano sa tingin ninyo? Basta na lang ba umalis? Di ba? Yun ang problema. Paano kung lalaban? Kasi marami ring balita, sabihin natin, mga chismis-chismis pa lang dahil hindi naman, it's not yet proven kung totoo, na merong talagang mga military at saka mga pulis na kakampi sa kanya. Dito sa kabilang, sa mga PNP, klaro na si Marvel at saka si Ture. Nandiyan pa si Tiabalos. Hindi na nga siya ngayon PNP DILG secretary sa iba na. So makikita mo kung mangyari yan, hindi ba sila lalaban? Sa tingin ko lalaban yan. Kaya it will be a different scenario. Hindi katulad ng People Power 1 na smooth, umalis sila. Sa tingin mo gagawin nila ulit yun? I don't think so. Kaya itong pangyayari na to, dati kasi napakagulo ng mga rallies kasi nandiyan yung left Sila talaga nanggugulo. Silang nauna, talagang nanggugulo. Talagang ina-agitate nila yung mga pulis para magkaroon ng insidente na hindi maganda. Kasi yung press noon, favors pa sa mga opposition. Pumabor sa opposition. Yung mga yellow, ngayon, sila yung talagang nag-agitate ng mga pulis. Kaya maraming incident ng paluan, bubugan, tsaka yun ang gusto ng left Para yun ang propaganda nila na talagang dapat tayo will go hard against the government dahil nga ganito sila kalupit. Ngayon hindi nasa kabila na sila di ba? Pero merong grupo din, yung grupo nila ni Leni Robredo, parang humiwalay sila kay Risa. Ito naman si Risa na the line dividing these people, mga yellows, nakikita na. Yung kina Barry Gutierrez, tsaka kina Trillanes at tsaka ni Risa Ontiveros de Lima, nasa kabila. Parang merong ultimately siguro mahahati na yung dalawang sektor na yan. Pero I don't know kung kasi si Chill Joke nandito kay Risa So I don't know kung anong grupo naman ang nakay Leni Robredo. But unti-unti nagkakahiwalay sila. So mangyari niyan, itong isang side
ng yellow, sina Risa Hontiveros sided with the government, sila Trillanes. No? Kita mo na, sabi nga ni ni President Duterte na si Trillanes is funded by the state or Malacanang. Ganon ang sinabi ni President Duterte. So ito si Lini, opposition din yan. At nakakatawan yan dahil silang dalawa, kung maghihiwalay man sila, isa lang ang tina-target nila kung hindi si BP Sara at TPRD. Di ba? So, ganyan ang nangyari dyan. So, noon kasi, malakas yung sa mga street protest, malakas yung leftist. Actually, sila talaga ang agresibo. Tsaka titingnan natin dati, ang people power noon, mostly na sumasama dyan mga middle class, mga working class. No, ang sumasama dyan. Hindi talaga masa. Hindi masa ang sumama dyan. Kay Irap, nung ni Irap, mga supporter ni Irap nung during the time na na-impeach si Irap at na-demanda ng gambling. Mga masa yun. Pero yung People Power 1, hindi masa yun. Hindi makita mo naman ang rally na sa Ayala Avenue. Naalala ko yun, nagugupit pa yung mga secretary ng company doon ng yung telephone directory. Dilaw yun, di ba? Dilaw ang telephone directory. Lalo na yung ad section. Dilaw lahat yun. Kaya yun ang ginugupit. Pagdaan sa marcha ng mga nag-demonstration sa Ayala, yan ang tinatapon sa bintana ng mga buildings. Ayan, you will agree kung hindi nyo, yung mga bata, hindi nila nakikita yan personally. Siguro you will see that in pictures ng people power. So ganyan yan. Yan, problema yung mga street sweeper dahil puno yan, puno yung Ayala na yan, puno ng litter ng yan, mga ginupit na mga confetti ang tawag nila dyan. So ganyan yan. Kaya yung mga nagtatrabaho sa Ayala, mga middle class, kasi isa sa mga kumalaban kay Marcos noon, I think yung Makati Business Club, kalaban nila yan dahil pagkaalam ko, mga kaibigan ni Butch Aquino yan, sila. So, talagang mga oligarch din ang lumaban. Tapos yung mga nag-finance, mga oligarko. Wala pa doon si Manny Pangilinan nasa Indonesia pa yata yan ngayon, itong kabila naman yung mga cronies. Daming cronies. Sila tumutulong kay Marcos, sila Lucio Tan, si G.Y. Campos, sino pa ba yun? Basta ang dami. Si Rustico Tantoco, yung maaari ng Rustans. Ang dami nilang mga cronies. Kasama yung mga blue ladies ni Imelda Marcos. So makita mo ngayon halos wala nang hindi marami ring middle class na sumasama. Pero hindi talaga sila sumasama sa rally. Hindi katulad noon, talagang sumama sila sa rally. Kaya ganyan karami ang nagra-rally. Ngayon, yung mga estudyante nasaan? Dati, lahat na mga estudyante sumasama sa rally. Ngayon, sinong sumasama? Di ba? Mas marami pa nga siguro ang vlogger na umaten sa rally kaysa talagang mga masa. Mga masa mahirapan na yan. Yung mga kinakausap mo sa palengke. Manang, sasama ka ba kung mayroong rally sa Malacanang o isa? Ay, hindi namin kaya dahil hindi naman pwedeng alis kami ito sa tindahan namin. Paano kami kakain? Wala na kaming kita ngayong araw na to. Mahirap yun. Sabi niya, paano ngayon? Nakala ko, ano kayo sa nangyari na, paano kayo tutulong? Sabi niya, ipapadala ko na lang yung anak kong estudyante. So, maraming ganyan na reason na talagang hindi sila makasama. Ngayon, kung halimbawa, talagang kung maglakad si President Duterte sa Karsada, kahit anong lugar yan,
Definitely dito sa Manila 'yan, oo. Talagang maraming sasama diyan, no question about that, oo. Pero kung anong pangyayari na gagawin niya 'yan, mga extreme cases na 'yan. Halimbawa, talagang susugurin siya doon sa Davao o dito na ano, kukulong na talaga siya, kung mangyari 'yan, oh. 'Yan ang question diyan, kung mangyari 'yan. O si VP Sara talagang, ah, ah, aarestuhin nila. Sa yung grupo na lang ni Vivian Bills, ang dami niyan. Ang dami nila 'yan, at saka 'yan talagang iba pa yung mga taga Davao, 'di ba? Hindi sila papayag ng ganyan. Kaya meron akong ano diyan, nag-iisip ako na parang hindi mangyari ang people power. Parang hindi mangyari. Kasi they have experience already. Sina BBM, alam nila yan. Isa yan sa mga trauma nila na ayaw nila iwasan lang mangyari. Kaya parang hindi sila takot. Kasi hindi nila gagawin yan eh. Di ba? Gagawin nila yan, alam nila yung ending. Alam nila ano mangyari kasunod. Pwedeng mangyari yung nangyari sa father nila. No? Kaya iiwasan nilang mangyari ulit yan. So, yun nga ang sabi ng iba, paano natin mapapalitan yung ang gobyerno na to? Paano, other are saying, how can you achieve a region change if the situation is like this? Sabi ng mga mga dito, mga kapitbahay ko sa BGC, mga pag mag-inuman kami, ganun ang sasabihin na it's really impossible for even yung mga foreigner na nandito, yung mga nagtatrabaho sa multinational company, marami rin mga kaibigan ng mga yan, yun ang laging discussion, even if they're not Filipinos. Sa bagay yung iba, wife nila Pilipino, asawa Pilipino, but yun talaga ang sentimento nila. Parang mahirap, so we'll be suffering for another 3 years, 3 to 4 years. Kasi hindi talaga mapalitan eh. Magtitiis tayo. And the problem will be, anong situation ng Pilipinas kung tatakbo ang 3 years na yan, 4 years na yan? Ano kayang magiging economic situation? Kasi ang mga tao hindi naman ganyan ka-aggressive eh. Hindi naman nagra-rally. Hanggang ano lang, dito lang sa social media. 'Di ba? Wala, ganun pa rin sila, kampante pa rin sila. They will do their corruption. Baka more corruption pa nga eh. 'Di ba? Hindi pipigilan pa ng paano mapigilan 'yan na nasa kanila yung power. Force and power nandiyan sa kanila. Kaya ito, the best way talaga para naman ma-alleviate naman yung ano natin, mga apprehensions natin on the upcoming events. The only way na medyo marinig yung boses natin to this upcoming election in May 22. Kaya mag-participate tayo lahat at iboto natin yung mga kakampi ni PRD at BP Sara. Kung meron kayo sa lugar ninyo, distrito ninyo, mga congressman na alam ninyo na kakampi ni BBM, kalabanin ninyo. Iboto yung kalaban. Di ba? Piliin din ninyo. Baka naman mas corrupt pa yung iboboto nyo eh. Kaysa present na congressman na meron kayo ngayon. So, alamin ninyo kung sino yung mga yan. Yung mga nakakita sa Quadcom, bistado na sila eh. Definitely, huwag niyo iboto yan. Kung pwede, hindi lang huwag niyo iboto, yung campaign para yung ibang tao maging aware. Explain niyo bakit dapat na hindi iboto itong mga to. So, dapat ganyan. Yan lang ang magiging proactive action na gagawin natin to help na ma-achieve natin yung intention natin na protektahan natin ang coffers ng ating gobyerno. Yung pera ng gobyerno natin importante. Kasi in the long run, tayo rin magbabayad ng mga yan eh. So, kung magkaroon ng mahirap na economic situation, tayo rin na magsasuffer. And
sigurado ako magtataas ng taxes. Alam mo naman si Recto eh. Si Recto walang ginagawa yan kung hindi magtataas ng taxes. Kung medyo mahirapan, ang ano, kita mo naman yung nangyari sa PhilHealth. Di ba siya nag-initiate niyan, nililipat? Baka nga yung pagbinta ng gold, 2 beses na raw nagbinta. Ilang tons na raw bininta. Hindi lang yung unang binita na 25 tons. Meron pang bininta daw ngayon. Kaya nga, inipit ng mainstream media yun na hindi lalabas sa mga vloggers. Kaya hindi natin mapansin eh. Kasi ito, isa sa mga camouflage nila para hindi mapag-usapan. Itong ginawa nila kay President Duterte, kay Sara. Oh. Kaya, natatabunan yung mga real issues ng bayan. Alam mo naman, kahit nga sa mga yung mahilig sa YouTube, kunting ano, ito ganyan, nakakalimutan na yung issue. Tama yung sinasabi ni BP Sara na hindi siya ang issue. Ito ang real issue. Kahirapan ng mga tao, trabaho, yung pagkain, pagbili ng pagkain, napakahirap. Yung nakausap ko mga kanina na bata, interview ko, tinanong ko, o bakit nagpapalimos ka? Kasi yung ano doon niya, walang trabaho, nanay niya, walang trabaho, nagtinda-tinda raw doon sa harap ng wala rin daw. Naubos lang daw sa utang. No, wala daw siyang, hindi pa raw siya kumakain. Kaya nagpapalimo siya para maipon niya yung pera na, na binibigay sa kanya ng mga tao at bibili daw na yung bigas. No? Para bang soap opera na ganyan. Makikita mo yung buhay. Grabe naman to. So, tinanong ko, nag-aaral ka ba? Hindi po. 2 taon na hindi siya nakapag-aral. O, bakit hindi ka mag-aral? Wala daw baon. Sabi ko, pwede naman walang baon. Bukod sa walang baon, wala daw pagkain. Paano daw siya, grabe talagang mga situation. Bata yan, hindi naman nagsisinungaling yan. So, ganyan ang sitwasyon. Kaya yung sinabi ni BP Sara, I'm not the problem. The problem is the real situation, the condition of the people, the citizen of the Philippines. At yan, ayaw i-accepta ng administration kung ano-anong palusot ang ginawa nila. Mayroon pa nga yung kinukuha na lang sa dasal ni BBM. Sabi ng iba, naging pastor na raw si BBM. So, naging comedy na lang yung mga problema natin. So, ito, sa tingin ko, kung talagang itutuloy nila yan, talagang game over na yan. Talagang mawala. Sana kung ituloy nila, nagkamali sila, kasi sabog-sabog naman ng ang mga kabinete, hindi nila alam kung anong gagawin. Ang medyo united lang si BBM, itong si Martin at saka yung mga congressman. Siguro kasama rin si BBM diyan. Kasi yung mga pronouncement niya ngayon, nag-iiba na yung katulad ng mga nakaraang mga buwan. So, hanggang dito na lang siguro with this. Medyo mahaba na yung discussions natin. Sana may napulot kayong konting information at aral dito sa pinag-usapan natin. Because here in the Justin Talk News PH, talagang pinag-usapan natin yung mga controversial issues. We make commentaries, political commentaries on issues na controversial, dapat naman pag-usapan for our benefit as Filipinos, for the benefit also of our country. And looking forward tayo na maayos lahat, hindi naman sana magkagulo, na mapiktuhan lahat na citizen ng Pilipinas. Sana merong, sabihin na natin, miracle, dahil ang daming daming Pilipino na hopeless na talaga. Totoo lang. Siguro kung kayo, okay naman yung buhay nyo, may tinatanggap kayong pensyon, or may sweldo kayo, wala kayong problema. But, kahit na meron kayong ganyang support, from anywhere else, or galing sa trabaho mo,
talagang aaray ka sa presyo ng mga bilihin to sa Pilipinas. Sobrang inflation. Hindi maintindihan kung saan, what are the reasons na ganyang kataas ang pagtaas ng mga bilihin na hindi walang sign sa bababa ang mga presyo. Inflation na tuloy-tuloy talaga. Ganyan ang nangyari. Tsaka medyo kawawa nga tayo ngayon sa mga impression sa economic reviews ng mga economic survey company. Nakita mo naman yung linabas na ano bang ano yan, nalinabas yung per capita GDP, per capita income, na grabe ang Pilipinas. Talagang sad-sad na. Isipin mo, ang nabasa ko, $3,500 in 1 year. Yun ang GDP per capita. Imagine yun, magkano yun in piso? 15,000, 16,000. Yan lang kinikita ng Pilipino in 1 month. And production na ng isang Pilipino na ibinibigay niya sa gobyerno. So, ang Malaysia noon, halos magkapareho lang tayo. 5,000 yung Malaysia, pero ngayon alam mo, Indonesia and Malaysia halos magkapareho, 12,000 na sila per capita, GDP per capita income. So medyo maluwal ang buhay ng mga Malaysian and Indonesian. Halos kapantay na natin dati. Tingnan mo, iniwanan tayo. Ang Vietnam ganun din. Ang Vietnam yata ngayon nasa 8,000 US dollars in 1 year na estimated income. Kaya yun ang minimum na income ng bawat Pilipino na mayroong work. Ang Singapore naman, hindi na natin pag-usapan yan. Sobrang taas, 100 US, 120 yata US dollars in 1 year. Sobrang taas kasi ilan lang naman population ng Singapore. Kaya lahat na benefit talagang hagip nila. Mayroong bibigay yung gobyerno. Talagang yun din ang advantage kung baba ang population ng isang country. Pero doon naman sa workforce, talo sila doon. Example ng ginawa ng China. Marami sila, pero yung mayaman pa rin sila. Ang kagandahan lang sa China, sila, socialist. Sinishare nila doon sa mga tao nila. Pero wala kang freedom. Curtail yung freedom mo. Hindi naman lahat. Huwag lang yung against the government. Ganun lang yun. So, with this, before we end this broadcast, isang bagay lang gusto kong i-request sa inyo. Please, subscribe naman sa channel ko. Subscribe naman kayo. Then, pindutin nyo yung like para naman ganahan yung YouTube na mailagay sa ibang sites tong yung vlog ko. Kung you like what we discuss, because this is a top channel, I hope na mag-commenting kayo para yung comment ninyo pag-usapan natin. Regardless kung ano yan, positive, negative yan. Alam naman natin na lahat na tao may bias. Ako may bias ako on the Dutertes talaga. Kung BBM supporter kayo, kahit troll kayo, ilalagay nyo sa comment section. At pabayaan ko yan. Kasi that's your, we are a free country. I believe in the right of speech. Karapatan mo yan, paliwanag yung anong nasa isip mo, anong opinion sa isang bagay, anong view mo sa isang pangyayari, karapatan mo yun. So, dapat irespeto yan ng bawat tao. Kaya hindi ko gusto yung mga sira ito, sira, hayaan mo yan. In the long run, malalaman naman natin kung sinong nasa tama. Di ba? Di pabayaan mo siya magsalita. Huwag na yung ad hominem na sinisira mo yung tao. Hindi ko style yan sa mga channel ko. Doon nga sa yung pa yung geopolitical issues pa. Marami mga foreigner na nagko-comment, lalo na kung i-mention yung country nila na ganito, ganyan. Okay lang. Papaliwanag lang mabuti. Bakit tama yung ginagawa ng leader nila. Ganyan. Yun ang kagandahan sa geopolitical issue ang itatouch mo. Kahit na yung iba hindi ganong marunong mag-English. Pero at least napaliwanag nila yung side nila. So dapat ganyan din tayo dito. Bigyan natin ng lahat na makapagliwanag,
mapaliwanag nila yung ano nila, mithiin nila yung nasa isip nila at sa puso nila kung ano ba talaga. Then, wag lang magpersonalan. Ideas lang tayo, opinion, views lang. Oh, yung iba, binablock nila yung mga negative comments. Ako, hindi ako nagbablock. Yan, ano yan, right niya yan eh. Kung trolls man siya, may nagbabayad sa kanya, hindi ako maniwala na nagbabayad ka. You also sympathize doon sa nagbabayad sa iyo. So, it's the same. Opinion mo pa rin yun. No, dahil sumama ka sa tao na yan, kahit bayad ka, pasalamat ka nga na binayaran ka. Na meron kang natatanggap sa pagsuporta ng tao, mali man o hindi. Kasi wala namang makapag-decide dyan eh kung sinong mali. Not until all the events, lahat na pangyayari ay matatapos. Diba? So, yung mga trolls, no, minsan wala ngang yung mga trolls, hindi naman talaga sila updated because they have the purpose para maka-correct lang pera. Di bali, nilagay mo dyan. One day, nagkaroon ka ng realization that what you're doing is not right, it's not good. Parang binibigay mo lang yung karapatan mo na makapagsabi ng tama at merong benefit ang karamihan ng mga tao. So, yung channel natin, ganyan yun. Parang channel ni ano to, JJ, yung dating ano, puro chismis na nag-aaway nga sa ano mga sa bagay walang comment noon eh. Nasa papel lang yun eh. Sa dyaryo lang na piniprint din kahit na magkaaway. Parang ganun. So, nasa mga ano lang yun, nakikinig o nagbabasa to surmise kung anong tama o hindi. Lahat naman tayo may faculty tayo to decide what is right and wrong. Yung right mo, pwedeng wrong sa akin. Ang wrong ko, pwedeng right sa'yo. So, ganoon lang. Yung Panginoon yan, nagbibigay ng ano, ng karapatan na ikaw ay pwedeng mamili kung anong gusto mo. Freedom of choice, ganoon. So, gagawin din natin dito sa channel na to. Pero, ang pinaka-importante, dapat mag-subscribe kayo muna. Saka, please, like din, then follow, and i-share naman natin sa mga friends natin para gumanda naman ang ano natin, channel natin. Dito lang naman ako. I will keep discussing matters that concern ang concern ay ang kabutihan ng mamamayang Pilipino. Nandito lang ako para yung mga interest natin ay ma-propagate. At yan lang naman ang intention na channel na to. Because this is a talk channel, mag-uusap tayo lagi. Until we come to a point na nagkakaintindihan tayo. So, please subscribe kahit isa lang, kahit lang isang subscription. Then, sa sunod na discussions natin, my next broadcast, sana marami na sa inyo ang like ang subscribe. So, maraming salamat. I'm thanking you for coming over to my channel and nakikinig kayo sa mga views ko, opinions ko, and I hope it will help you understand the situation that we have here in the Philippines. So maraming salamat, thank you, and God bless. At sana nasa mabuting kalagayan, hindi lang kayo, kung hindi yung mga mahal nyo sa buhay, especially yung mga anak nyo at asawa. So thank you and good afternoon. See you in my next vlog.